Kapit ka, banking ako. Grabe init, no? Oh, grabe. Diyos ko doon. Uy, ayan o! Ayan o! Uy! Dapat tabi lagi yung motor. Dapat laging may motor. Motor is like... In a crowd, I tend to hide. Okay ka lang? Guys, meron tayong bago mga pinamiling riding gear sa Sek Moto Supply dahil sa video na to ay magka-camping tayo. Pakita ko sa inyo. Alam niyo, ang sarap sa pakiramdam pag may bago kang biling gamit. Parang kasing bata na may bagong laruan. Parang ganun eh. Kumuha tayo ng helmet. Tada! Guys, ang tawag dito, Sek Dominance Helmet. Bagong helmet ng Sek Moto Supply. Kasi napansin ko dito sa collection natin, wala pa tayong helmet na glossy black. Ngayon pa lang first time ko magkakaroon ng ganitong kulay na helmet. May dash siya ng kulay eh. Ayun o. Tapos tignan yung spoiler sa likod. Hindi yung chin niya. Actually, dual visor din to. Ayan, as you can see. So kapag maaraw, may panangga tayo. Diba? Nakuha ko to for 3,800. Yan yung presyo niya. Ano pa pang mga kinuha natin dito? Dalawang intercom, ASMAX Future 1. Actually, meron na akong ASMAX, pero ito ang unang beses na gagamit ako ng Future 1. Ang meron kasi tayo dito yung F1 Pro, gamit ko sa Caberg at saka sa Aero helmet natin. Magkano ba bili ko dito? 6,500. Dalawa yung kinuha natin para tag-isa kami ni Mrs. Makapag-usap kami habang nasa ride. Kumuha rin ako ng audio kit para sa ASMAX. Ito yung nilalapat lang, yung speaker lang, nilalagay sa gilid ng helmet. Pero hindi ito yung mismong intercom. So kahit pa paano maipapasa-pasa mo yung intercom, hindi mo na kailangan bumili ng bago, di ba? Backup ko lang naman to. Kaya may nakita ako, nagandahan lang ako. Merong headphone ng Sek Moto Supply. Ewan, nakita ko lang, nastigan lang ako eh. Kasi usually riding gears ang binibenta ng Sek, tapos may ganito sila. Magkano ba kuha natin dito? 1,200. Noise cancelling earphone. So kahit pa paano habang nasa tent tayo, nakaupo tayo, nag-relax, gamit to. Di ba cool yun? Meron din ako binili sa'yo. Bagong riding jacket mo. Sukati mo. Mas sexy ka dyan. Body fit yan eh. Pang babae talaga. Medium size mo, di ba? Oh, ganda. Maganda fitting sa'yo. Tawag dito, Sek Inner Protective Jacket. Jackal Black na medium. Ano, kamusta? Nakakahinga ka naman? Pero na lang, 4A. Ay. High max battery, 60%. Okay na. Ready na tayo para sa ride. Alright, okay na. Today is the day para mag-camping sa katirikan ng araw. Diyos ko dahil. Kasama natin si Mrs. First time ko makakasama sa camping. Bagay sa isuot mo. Okay. Pati nga nung ASMAX mo. Kamusta? First time natin makasama si Ma'am Giselle tsaka si Alfie sa camping tsaka sa motor. First time namin magbabonding. Ito pala, may backup tayo. Si Cranks. Parang masaya dyan ah. Siya gagamit tong pickup natin para may backup tayo. Yung mga gamit. Ngayon ko na ulit gagamitin sa bilog. Saya-saya ng pakiramdam kapag gamit ko sa bilog. Yun oh. Ayos ka lang dyan. Flex ko lang pala bago nating Sek riding jersey. Black and white, bagay sa helmet tsaka sa motor natin. Papunta ng Cavinti, mga 3 oras ang biyahe. Mga 3 oras mahigit. Pero dahil maaga pa, alas 8 pa lang, baka mag-almusal muna tayo doon sa may bandang Olivares ng Tagaytay. Kape-kape muna tayo, pampagising. Clingy yarn! Clingy yarn! Kasi na sila tropang Alfie. Si Cranks! Nawala na naman si Cranks! Sa likod. Okay lang kayo? Parang masarap dyan ah. Kaya tayo. Tigil na lang tayo, karga na lang natin. Tigil na natin itong kalakuhan na to. Mahaba-haba pa to. Kaya nga eh. Sa Olivares tayo. Baba tayo sa may isang palok. Tara! Buti na lang malakas yung busina nito ni Bilog. Dito na lang daan natin mga Kitty Pies. Tagaytay tapos baba tayo ng Sampaloc Road. Hindi mainit yung jacket.
Guys, nag-uusap kami gamit ang ASMAX Intercom Feature 1. Pakita mo yun sa'yo. Dito tayo sa spot na to. Maganda dito guys eh. Ilan na ba odo ni Bilog? Mag-isang taon na sa akin yung motor. Isang taon na ba si Bilog? Hindi ah, parang last year ko lang kinuha to. Hindi ko na maalala. Odo ni Bilog 3,600 pa lang. Sobrang bihira kasi natin gamitin ito sa Bilog. Naalala ko sa Bilog nung pumunta tayo ng Atok Benguet. Napanood yung video na yun. Solid yung trip na yun. Pero ngayon, dyan lang tayo sa may Cavinti, Laguna. Kakamping gamit sa Bilog. First time kong magkakamping gamit ang scooter. Backride ko tulog agad. Diyos ko day, hindi pa nakakalayo. 30 minutes pa lang yung biyahe. Ilang oras pa yung biyahe? 3 oras pa. Oo, mabungangin. Tulog na tong backride ko. Oo. Sige, sige. Kumapit ka boy. Kumapit ka, babanking ako eh. Ano kung may kending-kending ka lang dito eh. Tibay nila tropa, paangat oh. Ganito talaga sa spot na to, no? Nakapunta na to sa spot ko. Daling kita doon, sobrang ganda ng view doon. Kumapit ka, babanking ako. Alam siguro yung full tank ni Bilog, kaya hanggang papunta dun sa mismong camping site. Kasi pababa na ako ng Tagaytay, wala pa rin nabawa sa kanya eh. Dito pa rin tong... Ano ba mayroon dyan? Bakit ano? Ah, kasi may bangin. Baka mahulog. Walang tao sa spot ko. Ito ang trip. Ganda no. Tapos may kasama na ako dito sa tambayan ko. Kadalasan mag-isa lang ako dito eh, pag nag-unwind ako. Ayos ba? Ngayon kailangan nating kumaliwa. Pabaybayin natin to. Tapos ang alam ko ipapasukan tayo ng skinita eh. Makain ang linya. Hindi mo lang nagsisignal eh, kumakain ng linya. Tapos kakaliwa tayo dito. Hindi ko alam kung anong tawag sa lugar na yun, pero liblib yun eh. Naalala ko huling punta ko dito, basang-basa ako sa ulan. Ito yung lugar na yun eh. May mapa naman tayo eh. Ay! Masarap din sana kung nakasakyan tayo kaya expressway na motor. Pero enjoy din yung ganito eh. Unwind ka lang. Hindi ka naman nagmamadali. Gusto mo lang enjoy yung paligid. Gantong trip yung okay gawin pa minsan-minsan. Ay, oo, alam ko to. Dito ko binili yung Giorno. Yun pala yung daan nun. So, ibig sabihin, Santo Tomas na tayo. Yan. Dito ako kinuha Giorno tsaka CB650R. Dito na ang traffic. Pero tanghali naman. Makawala na ngayon. Ay, Riles. Traffic pa uwi. Pero papunta okay naman. Mababang diretso na to. 37 kilometers. Woo! Ang lamig! Mangingitim ka sa lamig. Teka, yellow ba yan? Kuya, yellow! Yellow! Laking tulong pag malakas yung busina mo. Isang pindot lang, tinginan agad yung mga nasa harapan. Yung mga ginagawang daan pala dito. Grabe init, no? Tara, hot spring! Grabe. Diyos ko dahi. Ay, nako. Buti nilang relax na motor gamit natin. Bro, gusto mo lunch na rin tayo? Kasi mag-alas 12 na eh. Dito muna tayo saglit mga kitipais. Inom tayo, inom. Mainit, grabe. Grabe na yan, insan. Ano ba to? Ito mukhang okay dito. Ganda na nahintuan natin oh.
May water lily. Ewan ko nung pangalan ng restaurant na to. Wala kasing nakasulat eh. Nahintuan lang talaga natin. So kain muna tayo. At alas 12 na. Grabe yung init. Diyos ko day. Ay. Walang mga isda. Ay, meron pala. May Christmas party. Bundok. Siyong kawali. Yung mga nakakasama namin sa bundok. Tofu. Isang grupo. Bulalord. Tapos yung sa At bahay kung ano-ano namin pa. ginagawa. Okay. Laban na ulit. Simula dito sa bypass, mga 1 oras mahigit pa. 21 kilometers bago tayo kumanan sa may Pagsanhan. Pero mabilis na to guys. Kasi nakamotor naman tayo eh. Nakakapagod lang pag mainit. Pero kapag napunta ko ng Cavite, ito yung gusto kong daan. Kasi nakakapiga ako ng maayos dito eh. Teka, diretso ba? Diretso. Ay, shit. Tama ba? Tama naman. Ayan, medyo malilim na. Papuno. Time check, 1:23 ng tanghali. Siguro bago mag alas 3, mga 2:30 nandun na tayo. Maganda nga hapon na tayo makarating para hindi ganun kainit. Baka marami nagtatanong sa inyo, ang daming malalaking motor sa garahe, bakit Giorno pa yung ginamit mo? Ewan ko pero minsan masarap pag gamitin ganitong klaseng motor eh. Kung hindi ka naman naghahabol sa oras, kung gusto mong relax lang, gusto mong magpahangin, gusto mong mag-unwind, gusto mo nga wala stress eh. Ginagawa ko, nag-scooter na lang ako kahit malayo. Actually 125 lang tong motor na to sa mga hindi nakakaalam. Honda Giorno. Yung mga 1000cc 3-cylinder, 4-cylinder sa garahe, nakakatambak lang. Well, ginagamit ko pa rin naman, pero ayun ko, parang mas enjoy muna ako sa ganitong klaseng trip. Walang nagre-request ng bomba, hindi ka nagpapalit ng gear, relax lang, malaki yung compartment mo sa ilalim ng upuan. Tayo ng tawag dito, tumatanda na ba ako? Walang Diyo. Ito na ang signature na arko ng Pagsanhan. Pili muna ako ulit ng tubig. Nauulit ako. Grabe init. Diyos ko tayo. Di bali, malapit na tayo. Okay ka lang? Gindragon na naman. Kanina ang amo-amo, parang papi chulo. Di bali, malapit na tayo. Unting kembot na lang. Ito pala, palengke. Guys, bumili na rin tayo ng hotdog at mga inumin, coke, gano'n, uling, para mamayang hapunan doon na lang tayo kaya magluto tayo. Ito pala si Cranks, lagay na lang kaya natin to. Okay ka lang, mainit. Heart. Maluwag na. Yun o, Trident. Yes po sir. Saan po tayo? Park po din. Ba't wala kang helmet? Malapit na. Malapit na. Asan ka? Pakita ka. Ito na. Oh. Sorry, hindi ako nakatawag. Biglaan kasi eh. Jaw na lang. Marami ba? Marami pa. Sa ngayon sir, medyo dumadami na po kasi pero Ah. mamaya may mga kadatingan pa po. Ipilit mo. Welcome back, Chandava. Huling punta ko dito, ang lakas ng ulan. Mag-isa lang din ako nagka-camping. Ngayon may mga friends na tayo. Dito dati, ito, ang dulas niyan. Ay, dami, men. Ay, shit. Teka, mukhang lumagpas ako. Ito ata, pare, sorry. Nag-camping ako banda dito eh. Dumiretso pa ako doon. Ganda nga po. Sabi ni ate, kanan daw eh. Pero, dito. Pati pick up. Sige. Thank you. Oo nga, sabi ko na dito eh. Dito? Saan? Teka.
Oh, ata. Ito pala. Ano yung sumayad sa akin? Plaka ba yun? Check mo. Ito dati, ang dulas nito. Oh. Nung ang lakas ng ulan. Ay, si Cranks, baka hindi niya alam to. Nandiyan ba si Cranks? Moto camping po. Diretso na po doon, may mag-assist sa inyo doon. Yeah. Ilan po kayo, sir? May isang pick up eh. Dito. Sir, ito po yung moto camping natin, sir. Okay, harap na lang kami. Pwede nyo pong checkin kung saan nyo po gusto. Okay po, sige, salamat. Sir, Doon sa Mangga, sir, pwede naman natin paalis yung sasakyan kung gusto nyo. Dito yung sabi, nasan yung thing? di doon sa babae na hiningan mo na number. Okay, dito. Harap tayong pwesto. Saan tayo? Harap na tayong pwesto. Sarap dito, puro mahugan din, oh. Welcome back. Pero gamit na sa bilog. Nakarating na tayo. Init-init. Tara, punta tayo dun sa dulo para mas masaya. Gusto puro picture, ayaw magtrabaho. Hotel, di ba? Hindi naman ako... PA ka nga eh. Tara. Lugi para dito PG1 eh. Uy. Parang mataas dyan. Dito bro, mababa. Ito solid spot. Pwede pang bonfire dito. Ayan, 1, 2. Tapos meron pa doon. Pwede doon. Wala yung tulay. Dati tumutulay ako dito eh. Ngayon mga cabin no. Puno na daw eh. Ang ganda. Teka, pahinga lang tayo saglit bago tayo tumira ng tent. Ay. Ngayon lang kayo nag-moto camping? Mga lately, simula na nagtaas yung ano, Kasi ayaw gasolina. lamesa, mini. Mini lang, may malaki pero May malaki kami pero syempre for car camping. Car camping. Pag motor camping. kaya kong lumayas. Tangina, Social parang ang magkakuhanan ganda ko siya, ng setup nila. magkakamp ako mag-isa. Kaya mo? Kaya ko yun, magkukommute ako. Pero paano ka natuto maggaganyan? Lalo pag umulan, dadami pa yan. Dadami. Yan. O, diba? Dapat tabi lagi yung motor. Dapat laging may motor. Motor is life. Ari, naubos ako eh. Natali mo na? Yan pala eh. Oh, di ba ang ganda ng setup? Giorno tapos tent. Tapos may bulalong tira. First time ko makasama mag-camping yan eh. Ano? Nagalit ka pa? Huwag ka na magalit. Ha? Okay din sa ganitong trip PG1 eh, no?
Naalala ko, tinatanong mo pa sa akin kung kukuha ka yan. Oo. Nag-review ka niya. Oo. Prep lang tayo ng mga pagkain natin. Housekeeping. Legendary yan ah. Naalala mo? Ay. Ano to, Vietnamese coffee? Vietnamese coffee. Lagyan natin ng ano. Bantuan mo na lang ng mainit na tubig kasi baka di ka matulog eh. Magkakanta ka mamaya. Ay, Itim na itim yan. latte no? Ayan. Vietnamese coffee. Hindi, masarap. Masarap kahit matapang. Okay din, no? Sarap. No, masarap kahit black coffee, no? Coffee o kosong. Saan mo na ko yung bracket mo sa baba? Naalala ko gumawa ko ng video ng ano eh. Pinaliguan ko ng bracket yan. Sa sec din. Sec din. Meron ano eh, yung parang, yung natitiklo, parang table mo. Oo. Parang sarap magkayak doon, no? Uy, may nagkakayak! Ano ba yan? Hamok. Hamok ba tawag yan? Mukha kasing kayak eh. Nakasar ako. Taas. Ang taas mo. Ayun pala eh. Yes, may pagkain na tayo. Yung lempo lang, tsaka yung gulay, tsaka yung sinaing na. Tsaka yung tira kanina nung nag-lunch tayo. Dinala lang ng day natin dito. So, at least, kakainin tayo ngayong dinner, di ba? Ito, nabunot ko lang sa kusina. Hindi ko alam bakit. Ito yung nakuha ko. Huling kumain kasi ako dito. Order tayo ng top silog. Kasi ako lang yung mag-isa nun. Tapos, may umusog pa ng plato ko. Alas ngayon, marami tayong kasama, di ba? Masaya. Guys, time check. Alas 11 sila ng gabi. Sobrang dilim na dito sa spot natin. Halos lahat nagpapahinga na. Tayo na lang ata gising. At kasama rin kasi natin si Mrs. So baka ituloy na lang natin ito bukas. Safe naman giorno. Marami namang campers. So, yeah. Tuloy na lang natin ito bukas. Gulo naman ang panahon, biglang madilim. Okay, solid almusal natin. Hotdog, may goreng, tinapay, tapos may itlog. Buti nakuha namin yung magandang spot dito sa moto camping. So tutuusin, last time na pumunta ako dito yung mag-isa ko, nag-camping ako ng solo. Gusto ko dito sa spot na to. Ang problema, palusong siya. Nag-uulan, so ang lambot ng lupa. Mabigat yung motor, tendency baka magdire-diretso ako dito. So delikado. Kaya ginawa ko nun, nagstay ako dun sa pinakatuktok para safety lang din. Saka mag-isa lang ako, wala akong katulong pag natumba yung motor. Ang bigat nun, 200 kilo na motor. So yan, guys, kapag nakakarinig kayo ng ganito, ewan ko narinig sa mic kung may noise cancellation ngayon. Yung ganitong klaseng environment, ibig sabihin healthy pa daw yung lugar. Yun daw ang ibig sabihin nun. Worth it yung galit mo, no? Worth it yung galit, di ba? Galit pa rin ako. Oh, pera. Pero po may nagkakayak. Sayang lang nawala yung tulay dito na bamboo. Pero may tanong ako. Ano yun? Bakit pawis na pawis ka kagabi? Samantalang ang presko. Hindi kasi ako marunong na pwede pala buksan yung... Ang ginawa niya, guys, balot na balot yung tent niya. Hindi niya binubuksan yung pintuan. Tapos kasi natutulog na ako. Di ba? Kaya pala, sabi ko, ano nangyari dito kay Kira? Nagiging werewolf na ata to eh. Wala na akong hangin sa loob. Gusto kasi lagi nito, naka 18 degree yung ano, Hindi ko kasi alam. yung split type na aircon. Hindi niya ako tinuruan. Bira. Pare, nagulat. Magkano yung subscription mo sa YouTube? 39 pesos lang. Ayun. Plug mo, yung ano mo. Yun pala, Kranks, meron tayong members exclusive. Mga kalokohan yun. Na behind the scenes. Bigyan mo sila ng rason para gumastos ng 39 pesos a month. Mga behind the scenes namin. Behind the scenes. Okay. Yan. May ganun ka pala.
Ipapakap lang tayo para madali nang ikasa yung gamit mamaya pag alis natin. Pero dude, ang chill ng lugar na to. Hop, tikat akit ako. Okay, 3, 2, 1 ko. Sige. Teka lang, wait lang. Okay, 3, 2, 1 ko. Okay na guys, nakasana natin yung mga motor sa pickup. Sinakay na namin kasi sobrang init kasi guys eh. Tsaka mareklamo yung mga misis natin, alam nyo naman. Okay, nakasado na. Papakita ko sa inyo. Last time dumaan tayo dito, naka ZX-10R yung motor na gamit natin. Yun yung may kasama tayong Hayabusa. Actually, dalawa kami ZX-10R. Pero this time, laki na ng pinagbago. I mean, nag-road widening, nawala yung mga parking nila dito. Ang pangalan pala nito, Yamshe. Ayun pala, Yamshe. Siguro mga 1.5 year ago nung huling punta natin dito. Along Caleraya Road lang to. Wala masyadong napunta. Hindi ka papasok kayo sa loob. O nag-renovate na rin sila eh. Kasi, ayun o. Tapos, ganitong kakainan mo. Ganito yung view mo. Ganda, no? Alam niyo kahit pa paano bago matapos yung buwan, nakapag-camping tayo, nakapag-relax tayo. So, nakapag-unwind, paglabas ng stress. Tapos, sumama yung stress. Biro lang. Kakain lang tayo saglit bago umuwi. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So, make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Guys, ingat po kayo sa mga biyahe nyo at see you po sa next content.